Hi guys! For today, gagawa naman po tayo ng pickled quail egg. Ito na yung mga gagamitin ko. So, meron ako ditong jar na paglalagyan natin mamaya. Pagkatapos, ito na yung aking mga gagamitin. Meron tayo ditong vinegar, sugar. Pagkatapos, meron tayo ditong salt at saka peppercorn. And then, itong ating quail egg, 50 pieces yan guys. Tapos, itong bell pepper, itong cucumber, itong carrots, and then onion and garlic, at saka itong raisin. So this is all the ingredients na kailangan natin sa ating pickled quail egg. So ito na, unahin na natin to guys. Bali, ibabalot ko siya dito sa cloth o sa kahit anong tela kasi para pag nilaga natin ito mamaya hindi magkabasag-basag. So bali pakukuluan ko to ng mga 5 minutes. Pagkapatay ng apoy, iwan mo lang muna saglit. Pagkatapos, pag inahon na natin, prepare muna natin to, lagay tayo ng tubig and then lagyan natin ng yelo. Dito natin ibababad yung ating quail egg. Or kaya kahit malamig na tubig kasi para mas madali nating mabalatan yung itlog. Lalo na tong quail egg kasi 'di ba ang liliit, kaya kailangan talaga ibabad mo siya sa sa ice cold water para hindi ka mahirapang balatan. O 'di ba, easy to peel, walang ka hassle yung yung pagbabalat. Tapos meron pang isa. Pag ganito namang malamig na, ganito rin naman pwede rin naman ganito gawin mo na lang. Lagay mo ulit dito sa isang sa kawali, kawali ba to, sa kaldero. Then alog-alogin mo, shake mo hanggang sa maganda basag-basag yung shell niya. So nas madali nga rin lalo tong balatan. Pagkatapos ko mabalatan lahat, tinugasan ko kasi may mga shell pa na nakadikit. Tapos i-drain lang natin and then set aside. Tapos ito hugasan ko lang muna lahat tong gulay ko. At ito na i-prepare na natin, hihiwain na natin to lahat yung gulay na isasama natin dito sa ating pickled egg. Hinaluan ko talaga guys ng vegetable kasi para hindi purong pickled egg lang, no? Para meron ka rin namang makakaing vegetable. So syempre yung number 1 na nilalagay dito sa pickled egg na ginagawa ko is itong carrots, tapos cucumber, tapos lalagyan natin nga ng onion and then itong yung garlic. Kasi yung garlic guys, once na nababad niyan sa sa vinegar, hindi na maanghang. Masarap ng kainin yan. So i-try nyo para malaman nyo kung ano yung lasa. So syempre lalagyan natin ng design. Kaya yung isang piraso ng carrots, ginawa kong bulaklak. So ito na, hinihiwa ko na rin tong bell pepper. At pagkatapos syempre itong cucumber or yung pipino, tinanggalan ko ng buto. Pero pwede rin naman kung sobrang bata pa yung pipino at hindi pa mabuto, kahit wag nyo nang tanggalan. Ganito yung ginawa kong pag slice sa carrots. Slice pa tawag ba dito? Basta kinayas ko ng ng filler. Kaya lang ko nga lang na-discover itong paggamit ng peeler na ganito pala. Ay, nagagawa pala ng ganito. Pero kung meron kang cheese grater, pwede rin doon sa cheese grater. Same procedure lang din yung ginawa ko dito sa sa cucumber. Ganun lang din para iisa lang yung itsura ng ating carrots at saka ng ating cucumber. Medyo tiyagaan lang kasi medyo matagal gawin. At saka medyo ingat kasi nakakasugat tong peeler. Medyo slight makakasugat. So pagkatapos nito guys, ginawa ko, pinigaan ko ng maigi para mawala yung katas ng pipino. Pati yung sa carrots, pipigaan din natin yan. Basta syempre pag ginawa natin to guys, siguraduhin nating malinis yung kamay natin. Diba syempre naman. At pagkatapos, syempre ito na. Paghahaluin na natin lahat tong ating ingredients, syempre sama-sama na yan. Iwan lang natin tong mga design natin. So sinama ko na dito lahat-lahat na yung onion, yung garlic, tapos yung carrots, yung cucumber, and then ito ilalagay natin tong raisin. Isa talaga sa pinaka-favorite ko yung raisin. Pag gumagawa talaga ako ng mga pickle, hindi mawawala yung raisin. Talagang kailangan merong raisin.
So, pagkatapos kong mahalo to, isi-set aside ko lang guys to. And then, prepare na natin yung pickled brine. So, meron ako ditong water. Pagkatapos, lalagyan natin ng vinegar. And then, ilalagay na natin tong peppercorn. Pagkatapos, lagyan na natin yung salt. And lastly, lalagay na natin yung sugar. Haluin lang natin maigi, syempre para matunaw na yung mga nilagay natin. So guys, papakuluan natin to sa mahinang apoy, no? Yung low heat lang. So gagawin mo dyan pag kumukulo na, ibabrush mo yung gilid niya. Na yung brush mo, isinawsaw mo sa water, then ibabrush mo para yung sugar, hindi mamuo, hindi mag-caramelize yung sugar sa gilid. Let it boil for 10 minutes. Pagkatapos nyan, eto na guys, no, mainit pa to talaga. So, pagka ahon ko dun sa stove, ilalagay ko na kaagad tong vegetable dito sa ginawa nating pickled brine. Ayan na, tapos nahaluin lang natin to. So, di ba ang bilis gawin, ang dali lang gawin. Actually guys, pag bumili ka ng ganito, mahal. So, mas maganda pa rin yung gagawa ka ng sarili mo. Iba pa rin talaga pag homemade. At the same time, mas masusunod mo yung lasa ng gusto mo. So, eto na guys, okay na to. So, isasalin na natin dito sa ating jar. Bali, syempre, inuna ko muna tong mga vegetable and then, at saka natin ilalagay yung quail egg. So, ganyan lang yung gagawin ko. Alternate lang. Pagkatapos ng vegetable, then quail egg, and then lalagyan natin ng vegetable ulit sa gitna. So, ganun lang yung gagawin natin dito. So guys, nung ginawa ko to, yung aking jar na ginamit, in-sterilize ko po para syempre para siguradong malinis yung ating jar na paglalagyan dito sa ating pickled quail egg. Habang ginagawa ko to guys, magte-thank you po muna ako sa inyong lahat. As always, magpapasalamat po muna ako sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat sa matyagang panonood sa aking channel. At kung bago ka sa channel ko, baka naman po, please don't forget to like and subscribe. And of course, don't forget to click the notification bell for new updates. Yan. Ilagay na natin lahat yung quail egg and then syempre lalagay natin tong mga parang may design naman sa gilid, no? Para maganda rin sa sa mata tignan, no? Kasi importante rin yun guys, na yung masarap sa paningin at masarap talaga sa panlasa, no? Mas maganda yung may ganon, no? So anyway, ilalagay na natin tong pickled brine. So mas maganda nito guys kasi talaga puno. Para lahat sisip-sip nung nung flavor nung ginawa nating pickled brine, no? So para ma-absorb nung vegetable at saka ma-absorb nung ating quail egg yung lasa ng pickled brine. So pagkatapos nito guys, medyo pa kasi, medyo warm pa. So pinalamig ko ng gusto, then tsaka ako tinakpan. So pagkatapos nito, pinunasan ko lang kasi medyo malagkit, no? So pagkatapos nito, dahil malamig na, ilalagay ko na siya sa rep. So until it lasts to, hindi naman to masisira sa rep. So every time na ito, ginagamit namin to for appetizer or ginagamit para sausawan sa meat or sa fish. So kahit saan, kung gusto mo kainin ng ganito, pwede rin, no? So ayan na, tulad nito, after 3 days bago ko tinikman. So malasa na guys, yung vegetable syempre malasa na. Alam mo yung medyo slight maasim na matamis. Kasi yun yung gusto kong lasa, no? Pagkatapos yung quail egg din, medyo makunat-kunat na. Pag pinatagal mo ng gusto to, makunat na yung quail egg. So depende na sa inyo yan kung gaano nyo katagal bago kainin, no? Hindi naman to masisira until it lasts to, hanggang sa maubos nyo to kasi nasa fridge naman. So anyway, that's it guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today at nakakuha kayo ng konting idea. At syempre sana nasayahan kayo sa aking video for today. So there you go guys. I hope abangan nyo pa ako sa mga susunod kong video. Maraming salamat po sa pananood. Thank you and God bless everyone. See you on my next video. Bye-bye.